Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa call o panawagan po ng ilang grupo, mga kabida, sa ilalim po ng civil society po, Dito ho sa militar, Armed Forces of the Philippines po, mga kabida. Okay? Ang kanilang hong panawagan po, sana mananatili hong disiplinado, neutral at saka apolitical ito hong Armed Forces of the Philippines, Dahil nababahala po sila mga kabida dito ho sa ginawa po ni Colonel Odi Munggaw, Kung saan po nag-withdraw ho ng kanyang support, okay, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Ayaw ho nilang meron pong susunod po dito ho kay Colonel Munggaw. Alright? Actually, maganda yung kanilang call, Dapat naman na neutral, apolitical, disiplinado, ito hong militar po natin, mga kabida. Okay? Pero marami hong nagdududa ho dito sa panawagan po ng mga grupong ito, Ano-ano po itong mga grupong ito, mga kabida? Alright? Ito po ay kinabibilangan po mga kabida, ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, o PADER, Liga Independencia Pilipinas, and People's Do Not Yield Movement. Ito yung mga grupong nananawagan po sa AFP na maging disiplinado po, mga kabida. Okay? Marami hong nagdududa dito ho sa kanilang call. Okay? Tila ayaw ho nilang mag-spread out ito hong ginawa ni Colonel Munggaw, mga kabida, Kasi po, siguro alam po nila, na kapag sumali po ang militar, halimbawa, hindi lang po si Munggaw yung nag-withdraw, ng suporta, kundi yung iba pang mga opisyal po ng militar mag-withdraw po ng support, This is an example only, mga kabida. Okay? Hindi kaya mape-pressure po si Pangulong Marcos, okay, na mananatili ho sa kanyang pwesto, mga kabida, Okay? Base ho sa history po ng Pilipinas, ang component po sa isang pagbabago ho, ng leadership, okay, sa ating bansa, may component talaga ng militar yan, based on history, mga kabida. Dalawang revolusyon na po ang nangyari ho sa Pilipinas. Una, yung People Power 1, kung saan po ay pinatalsik po mga kabida ng taong bayan ng mga Pilipino, ito hong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung ama mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabida, noong 1986. Pangalawa po, yung kay Erap Estrada, nangyari yung EDSA 2, kung saan po ay pinalitan po, mga kabida, ni dating Vice President during that time, Gloria Macapagal Arroyo, ito hong si Erap. Okay? So, yung common denominator po nung dalawang mga revolusyon, okay, people power, yung military component. Andun sila, mga kabida. Ang ginawa po nila, nag-withdraw po sila ng suporta. Okay? Bumaliktad po sila, mga kabida. Instead, okay, sa side po sila ng gobyerno during that time, sa panig na po sila ng mga mamamayang Pilipino. Kaya, napilitan po, una si Marcos, okay, umalis po ng Malacanang, okay, si Estrada, ganun din yon, umalis po ng Malacanang, mga kabida, dahil ho sa military component. So, alam po ng grupong ito, o mga grupong ito, na kapag sumali po ang sundalo, ang militar, sigurado hong bababa ho sa pwesto, ito hong si Pangulong Marcos. Kaya ayaw ho nilang mangyari po, masundan, mga kabida, ito hong ginawa po ni Colonel Munggaw. Kaya gusto ho nilang maging apolitical, disiplinado at neutral po ang mga sundalo. Okay? Now, meron pong tanong dito, okay, sa mga reactions, mga kabida, sa panawagan po ng grupo o mga grupong ito, yung binanggit ko po kanina, mga kabida. Halimbawa, baliktarin po natin ang panahon, ang sitwasyon, mga kabida, Okay?
Si Vice President po ang presidente po ng Pilipinas. At si Pangulong Marcos po ang Vice Presidente po ng Pilipinas, ano, mga kabida. Okay? Meron pong kontrobersiya na kinakaharap po si Duterte, mga kabida, no? Okay? Kaliwat ka ng controversy, kagaya ho ng corruption, okay? Massive corruption po sa gobyerno, ano? Human rights violation, mga kabida, no? Suppression of freedom of expression, ano po, no? At iba pang mga issues, mga kabida, na, shall we say, kinakaharap ng gobyerno under Sara Duterte. Ito ha, kung baliktarin po natin ang sitwasyon, ano, mga kabida. Now, ang tanong, kayang manawagan ng mga grupong ito, mga kabida, ng neutrality, apolitical, ano, at disiplinado sa Armed Forces of the Philippines, kagaya ho sa kanilang panawagan po ngayon, ano, mga kabida? Okay? Alam naman po natin na ang civil society groups, mga kabida, ayaw ho kay Vice President Sara Duterte, ano? Yan ay isang katotohanan po, ano, mga kabida. Kasi po, itong mga civil society groups, karamihan po sa kanila ay mga elite. Mga elitista po, ano, mga kabida. Alright, kakampings. Okay? Yung grupo po ni Shelo Magno. Okay? Even Makabayan Bloc, ano, ayaw ho sa mga Duterte. Bakit? Isa lang po yung rason bakit ayaw ho nila kay Duterte o kay Sara Duterte, mga kabida. Hindi ho kaya nilang kontrolin si Vice President Sara Duterte. Okay? Kaya napansin ho ninyo, nung kasagsagan po, mga kabida, ng mga kilos protesta, no, dahil ho sa pagputok nitong issue po ng corruption sa flood control projects, ano. Although nagrally ho itong civil society po, ano, mga kabida, kasama po ang simbahan, pero hindi ho nila nakuhang manawagan po ng Marcos resign. Ayaw ho nila ng Marcos resign, mga kabida, ano po, no? Kahit na may mga sektor din na nananawagan during that time, ano, na bumaba na sa pwesto itong si Pangulong Marcos. Bakit? Kasi once mangyari po yon, mga kabida, ma-pressure po si Pangulong Marcos, bababa po sa pwesto, automatic po yan na magiging presidente po, mga kabida, no? Si Vice President Sara Duterte. Which, para ho sa kanila, nightmare po yon, ano? Bangungot po yon para sa kanila, ano, mga kabida. Diba? So, yun yung katotohanan po. Okay, kung bakit kahit na po talamak yung corruption, kaliwat kanan ang kontrobersiya na kinakaharap po, mga kabida, no, ng Marcos administration, kasama na po itong drug use na inakusa po, mga kabida, ng mismong kapatid po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, pero ayaw ho nilang manawagan po na magbitiw na po ang Pangulo, mga kabida. Okay, as much as possible, okay, gusto ho nilang mananatili ho si Pangulong Marcos hanggang 2028. Kasi ayaw ho nilang magiging presidente si Sara Duterte. Kaya nga ngayon, kung napapansin ho ninyo, okay, grabe yung kanila hong preparations, ano? Yung kanila hong mga ginagawa po para lang po mapigilan ito hong si Vice President Sara Duterte na manalo ho sa 2028 presidential elections. Kaya andyan yung impeachment po ngayon. Nakaambang na impeachment against the Vice President, ano, ngayong susunod na buwan, mga kabida, ano. Nauna na po yung pagsampa po ng kasong plunder, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Mga miyembro din yon ng civil society groups, ano. Okay, grupo po nila Shelo Magno, Father Flavio Villanueva, ano po, mga kabida, no? So, yun, part and parcel po yun, mga kabida, sa kanilang preparasyon para hindi ho matuloy yung pagiging presidente po ni VP Sara, no? Kasi alam po nila na pag once hindi ho mapipigilan ito hong si VP Sara, mga kabida, sigurado po itong magiging presidente po ito, ano? Malinaw naman po sa mga surveys, ano? Okay? Ilang surveys na ba, no? Ang lumabas po, mga kabida. Diba? Nanguna pa rin si VP Sara. Yung latest nga mas lumamang po ng malaki. Ito hong si VP Sara, dun ho sa pangalaw po sa kanya. Ito hong si Leni Robredo, ano po, no? Kaya nga marami ho ngayong
naghahanda, no? May mga pinalutang na ng mga pangalan, personalidad na pwede ho nilang pantapat po, ano? Kay Vice President Sara Duterte. Meron pong Robredo Trillanes, meron pong Robredo Fontiveros, mga kabida, no? Okay, meron ngang Tulfo Robredo, okay? Yun yung pang-hype nila, mga kabida, para lang po mapigilan ito kung si Vice President Sara Duterte. Pero ang pinaka mabigat po, ano, na kanilang task ngayon, ito kong impeachment at saka plunder case against the Vice President po, ano, mga kabida. Alright? Kaya nga, hindi ho natin mapipigilan po yung malilikot po na pag-iisip ng ating mga kababayan dito ho sa panawagan po, ano, na ginawa po ng tatlong grupo po sa ilalim ng civil society, mga kabida, no? Maging mahinahon, kalma, disiplinado, apolitical, neutral, ito hong Armed Forces of the Philippines, which is tama naman po. Okay, tama naman po na dapat political talaga, hindi ho dapat mangialam ito hong Armed Forces of the Philippines, ano? Pero yun lang, binaliktad po natin yung sitwasyon, ano? Si Sara Duterte ang presidente, si Bongbong Marcos ang vice-presidente. May kinakaharap po na kontrobersiya ito kung si VP Sara, corruption, human rights violation, suppression of freedom of expression, etc., etc. Kaya-kayang makuha po ng mga grupong ito na manawagan po ng neutrality, apolitical, at disiplinado para ho sa hanay po ng militar, mga kabida. Siguro nagkukumahog na po itong mga grupong ito, ano? Na mag-udyok ho sa militar. Oh! Okay? Mag-withdraw na po kayo ng suporta, no? Baka yun yung gagawin po ng mga grupong ito, ano? Kasi ayaw nila kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Simula na naging presidente po ito hong si Digong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung ipinakita po niya yung kanyang kakayahan po, mga kabida, no? Na hindi ho siya kayang kontrolin ng mga oligarchs. Okay, doon na po nag-umpisa yung hindi ho nila pagkakagusto po, ano, kay Digong at of course sa kanyang anak na si VP Sara, na inamin naman po ni Digong, mga kabida, na kung stricto man ito hong si Digong, mas doble, triple pa po ito hong si Sara Duterte. Doon ho sila nangamba, mga kabida. Okay? Tingnan nyo, si Sara Duterte, kahit na po sangkatutak po yung persecution po sa kanya, no, mga kabida. Pero nananatiling matatag pa rin, ano? Doon mo makikita yung kanyang katatagan, yung kanyang strong personality po, ano, mga kabida. Which is disadvantage po yon, ano, para ho sa kanyang mga kritiko. Ito hong civil society po, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.